young leaders, essentially, no? So let's say Vico Soto, that's one, ang kanya is, gusto ko sa Pasig, mas madaling gumawa ng tama kaysa mali. Sa Manila, ang dami nyo. 2 million ang populasyon nyo. Ano ang reforma sa liderato ni Isko Moreno? The same thing, MBN. I'm a believer of MBN. And thanks to UP NCPAG, NBN basic needs to, minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. These are 4 things na hindi kaya yaman bilang mamamayan. Pero may dignidad ka. Ang galing mo. You hit it right. Pinatataas mo ang antas ng pamumuhay ng tao. May masisilungan, may paghanap buhayan, may pag-aaralan, may pagamutan. And these are basic needs. It's sa core ng isang pamilya. Now, the thing about cleanliness and peace and order, it is needed. And it is immediate in the city of Manila. MBN, when you address MBN, it's costly. Wait, paano ka magki-cleanliness? Hindi nga bayad ang basurero nyo. Yun nga, sabi ko. Paano ka mag-uutos ngayon? Kaya nga. Na makolekta kayo. Paano laki ng problema mo? Hindi, kaya talagang I said it already. I cannot do it alone. That's why talaga, dito tayo sa Head Start. I always tell the people, help me. Help us. I really cannot do it alone. I'm gonna do things that I have done. I'm gonna do what I have done before. In fact, I may go beyond that, further or more. But still, no matter, kahit hindi na ako matulog ng 24 oras, araw-araw, para mamahala. Babalik mo yun, ha? Ganun ka nun, ganun naman talaga. Ibig sabihin, with the situation right now, and economically, everyone is affected, not only our city of Manila, but the entire country and the world, economically challenged with uncertainties in the world, no? Talaga maraming pagsubok. But at the end of the day, may awa ang Diyos. I always believe that do your best and let God do the rest. No? That's why I'm encouraging and enjoining the entire city and the entire people of Manila to help us govern properly and serve our community, our city, to make it better. Anti-corruption ka ba? Maipapangako ba ni Isko Moreno na hindi siya magnanakaw sa Maynila? Awa naman ng Diyos. Karen, mag-30 years na ako. O lahat lang ng mali siya, inabot ko. Pero wala naman akong kasong corruption. Salamat sa Diyos. They always claim, especially pag eleksyon, they file cases. Pero at the end of the day, wala naman. Awa naman ng Diyos. And in fact, di ba yung pag may nahuli kami ng ngongotong, one strike policy kami. I'm going to implement that again. Ganun naman talaga dapat. Hindi siya perfecto, pero you address it, you confront it. Ipinararamdam mo sa sa tao na may gobyerno. Paano yung mga reklamo noon? Remember, ito yung binago mo nung panahon ni Erap, yung reklamo na yung mga vendors, kumbaga nangungulekta. Diba sila Edith Pati? Ay ba, wala yun. Talaga, magpahinga na kayo. Ano yung Edith Pati? Si Edith Pati. Eddie sila. Sino si Eddie? Kasama ni Pati. Sino si Pati? Kasama ni Eddie. Ganun yun. Totoo. Naawa ko sa mga vendor. Kaya may mga bagay, tingnan mo, Karen. Sabi ko, yung recto, ibigay nyo na yun sa taong bayan. Yung Wanluna, ibigay nyo na yun sa taong bayan. Yung Soler, ibigay nyo na yun sa taong bayan. Yung Carriedo, Blumentritt, there are major streets na we have to give it back to the people. And there are some tolerable streets like Ilaya, Carmen Planas, Tabora, Pulgueras, tapos yung mga side street, or what you call the perpendicular line via Carriedo, yung kung hindi dinadaanan ng jeep, hindi dinadaanan ng, kumbaga pwedeng i-tolerate, kumbaga live and let live principle lang ina-apply natin. Hindi siya perfecto, mapagkita mo may mga vendor pa rin dito. Because we try to manage things. But ito,
Non-negotiable. Kasi papasok yung bata, sasakay ng jeep. Papasok sa trabaho, sasakay ng jeep. Yung jeepney driver, naghahanap buhay din. Can't you modernize Manila? I mean, is that possible in 9 years if hypothetically you're fortunate enough to win, right? Meaning, you modernize Manila but you also keep heritage. Good news, magandang gabi. Good news mga Kamaynilaan. Ako, narito ang plano ni Isko Moreno para sa bagong Maynila. Okay? Napakagandang plano ni Isko ngayon. Okay? Napaka-good news ito sa ating mga kababayan, no? Sa ating, lalo-lalo na yung mga mahihirap. Okay, narito ang basic, no? Basic pa lang daw to, sabi ni Isko Moreno. Okay, ang gusto niya, safety sa buong Kamaynilaan. Magpapatayo pa ng maraming bahay, no, o condominium para may masisilungan na tamang maganda at nasa ayos na pumuhay at kasaganang pumuhay, no, maayos na tulugan. Yun po yung at itataas ni Isko Moreno ang antas ng pumuhay. Okay? Healthcare. Okay, kailangan, ayan, naumpisahan ni Isko yan noon, no? Okay, ngayon, nabanggit niya sa interview na itataas na yung antas ng pumuhay at magkakaroon pa ng maraming pabahay. Yes, sa Maynila lang ha, sa Maynila yan. At tutukan niya yung healthcare, no? Napakaganda ng plano ni Isko Moreno. Okay, panoorin po natin para kayo mismo ang makarinig kay Isko Moreno kung ano ang maging plano niya sa buong Kamaynilaan. Okay, go ahead, Isko.